Wala raw makapipigil kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdedeklara ng martial law kung kakailanganin ito. Hindi rin daw niya susundin ang nasa konstitusyon kung ito'y para sa proteksyon ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa isa niyang talumpati nung muli niyang talakayin ang kampanya kontra droga ng gobyerno. Pero giit ng Malacanang, walang planong magdeklara ng martial law ang Pangulo. May report si Tina Panganiban Perez. Ilang linggo na ang nakakalipas, mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi, hindi siya magdedeklara ng martial law. Martial law ang presidente. It will lead to the downfall of the country. So hindi ho kayo magdedeclare ng martial law? Ako, hindi ko kailangan. Ever? Ever. Nitong Sabado, muling binanggit ng Pangulo ang martial law nang talakayin niya ang kampanya kontra droga ng gobyerno. Kung gusto ko, at it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. May mga nabahala sa pahayag na ito ng Pangulo. Pananakot yon, foul talaga yon. Nasa constitution na yon, sasabihin sa'yo, wala akong kikilalanin, constitution man yan, senado man yan. Kasi bansa ko ang nalalagay sa alanganin. Teka, bansa ko rin yun eh. Nakakatakot, no? It's a very frightening thought. Mas maraming taong naghirap nun. Many people we lost our freedom. Sa ilalim ng 1987 Constitution, may mga nakasaad na proteksyon para hindi basta-basta maideklarang muli ang martial law. Tanging lawless violence, invasion at rebellion ang pwedeng basehan nito. Ang dalawang grounds lang na pwede ay invasion and rebellion. And then, public safety must require it. Unless, sasabihin niya, in-invade na tayo ng China, inoccupy na nila yung Bajo de Masinloc, di mayroon ng invasion. So, but he must go to the second requirement, which is when public safety requires it. Sabi ni dating Senator Kit Tatad, hindi pasok dyan ang pagiging talamak ng iligal na droga. Hindi sinasabi ng Constitution na pwede yung droga at iba-ibang problema. Malinaw invasion or rebellion when the public safety requires it. Sang-ayon naman ditong ilang mambabatas. No amount of virulence of the drug menace would be a constitutional anchorage for the declaration of martial law. Pero si Congressman Reynaldo Umali na chairman ng House Committee on Justice, hindi raw isinasantabi ang isang posibilidad. You know, when you have many governors, many mayors, even police, even judges already succumbing to the pressures of narco-politics, then perhaps in that sense, the declaration of war against drugs may be viewed. Pagtitiyak naman ni Senate President Coco Pimentel na kaalyado ng Pangulo, walang dapat ipag-alala ang publiko. Don't worry too much about that legally correct statement of the President. Saka na tayo pupunta sa basis, wala pa naman declaration so okay lang po. Gayunman, sabi ni Pimentel, nasa kapangyarihan naman daw talaga ng Pangulo ang pagdedeklara ng martial law at kahit ang Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan dito. Batay sa saligang batas, pwedeng i-review ng Korte Suprema ang basehan ng pagdedeklara ng martial law. Pero yan ay kung may tututol dito. Kung magdedeklara rin ng martial law ang Pangulo, kailangan niyang dumulog sa Kongreso sa loob ng 48 oras. Majority vote ang kailangan para maaprubahan, ma-extend o mabasura ito. Pagtitiyak naman ni Secretary Ernesto Abella, tagapagsalita ng Pangulo, walang balak magdeklara ng martial law si Pangulong Duterte. He went on to explain in a narrative way that the only reason why he would, if and when, if it was necessary, it was basically to protect the nation and the integrity of the nation and the next generation. But he was not implying that he would. Sa isang pahayag, iginiit din ni Communications Secretary Martin Andanar na kinikilala ng Pangulo ang mga limitasyon ng konstitusyon kaugnay ng pagdedeklara ng martial law. Ang sinasabi lang daw ng Pangulo, magkakaroon lamang ng martial law kung mauuwi sa state of rebellion and lawlessness ang sitwasyon sa bansa. Sabi pa ni Andanar, misreported o mali ang pagkakabalita sa sinabi ng Pangulo. Ipinagtanggol naman ni Senate President Pro Tempore Franklin Drilon ng media.
Kasunod nito, nanawagan si Drilon sa administrasyon na mag-ingat sa pagbibitiw ng mga pahayag na posible maging ugat ng tensyon sa bansa. Tina Panganiban Perez, GMA News.